Posible raw lumala pa ang nararanasang rotational brownout sa Mindanao dahil sa epekto ng El Nino. Kaya hindi pa raw masiguro ng Department of Energy na brownout-free ang buong Pilipinas sa eleksyon 2016. May report si Julius Segovia. Hindi na bago ang mga rotational brownout sa Mindanao. Ang problema, baka lalo pa raw lumala ang sitwasyon doon sa mga susunod na buwan dahil sa epekto ng El Nino. Sa mga hydroelectric power plant kasi umaasa ng kuryente ang rehiyon, hindi gaya ng Luzon at Visayas na may iba pang power source gaya ng plantang coal at natural gas ang gamit na panggatong. Kaya hindi pa rin masiguro ng Department of Energy na brownout-free ang buong Pilipinas sa May 2016 elections. Pinatatakbo pa naman ng kuryente ang mga PCOS machine na ginagamit sa botohan. Mahirap namang mag-assure but that's really our mission. And that is what we're working. There is sufficient supply. Bumuo na ng sariling interagency task force ang DOE para tutukan ang mga hakbang ng gobyerno sa posibleng maging epekto ng El Nino sa supply ng kuryente. Bagay na dapat daw madaliin ayon kay Senate Committee on Energy Chairman Serge Osmeña III. I'm not saying nothing to worry. I'm not a politician who talks like that. No. Yes, there's something to be concerned about. Pagpapanatag ng DOE, maraming papasok na coal-fired power plants sa Mindanao sa susunod na taon. Malaki raw ang maitutulong nito para maiwasan ang mga matagalang brownout sa rehiyon. Pero syempre, hindi pa rin sila nagkukulang sa pagbibigay paalala. Yung energy efficiency and conservation, tuloy-tuloy natin magtulungan tayo kasi to address yung medyo kakulangan ng supply, magbababa ka ng demand or magtataas ka ng supply. Julius Segovia, GMA News.